Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo ang suriin natin. At kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Sana po muli namin kayo makasama sa ating gagawing pagtalakay. Tulad po ng dati kami po ang inyo makakasama, ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na inaanyayahan namin kayo, samahan po ninyo kami sa pagsusuri. Sa gagawin nating pag-aaral at pagsusuri ngayon, kapatid na Gerson, ipaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay kung bakit naninindigan tayo na kailangan na ang tao ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo na ating kinaaniban, sinasampalatayan na nating ito ang tunay na relihiyon. Ngayon na sinasabi na iba, kapatid na Gerson, ano raw ba ang sama kung marami ang mga relihiyon? Hindi ba niya mas mabuti na dahil sa marami ang mga relihiyon, marami ang mga naglilingkod at kumikilala sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Na dahil doon, para sa kanila, di lalong mabuti, marami ang nakapagsasagawa ng mga gawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya suriin po at pag-aralan natin. Yan kaya ay sinasang-ayunan ng Biblia o ng banal na kasulatan. Ang mabuti, alamin muna natin, suriin natin kapatid na Gerson, ano ba ang itinuturo ng mga apostol tungkol sa ginagawang pagkilala o paglilingkod ng mga tao sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin dito po sa Roma, sa 10:2-3, ganito po ang nakasulat. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Sana napansin po ninyo, talagang marami po ang nagre-reliyon. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, ako na rin ang makapagpapatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang po, sana napansin rin po ninyo, mayroon pong mali sa maraming reliyon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao, nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Kaya pinatutunayan lamang sa atin ng mga pahayag na yan ng banal na kasulatan na hindi dahil sa marami ang mga relihiyon, marami na ang kumikilala at naglilingkod sa Panginoon Diyos at sa Panginoon Jesucristo na tinatanggap o kinikilala ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan kasi sa ginagawang paglilingkod ng tao, dapat ang nasusunod kung ano yung gusto, kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang naging pagkakamali kasi ng marami nga, kapatid na Gerson, bate na rin sa binasa mo, ang iba nagsikap na gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sana maunawaan natin na sa ginagawa po pala nating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi po yung sarili nating batayan, hindi po yung sarili nating pamamaraan ang dapat na masunod. Natural lang, di ba kapatid na Gerson, na dapat na masunod kung ano yung pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya alamin pa rin natin paano pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi lahat ng nagre-relihiyon tinatanggap niya at maliligtas. Pakinggan pa po natin dito sa Biblia. Dito naman po sa Mateo, sa 7:22-23, ganito po ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi po ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami ng propesiya?
nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming himala. Ngunit malinaw kung sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ang binasa po natin maliwanag na ang mga tinutukoy rito ng Panginoong Jesucristo ay mga nagre-reliyon. Sapagkat ang sasabihin nila sa Panginoong Jesucristo sa araw ng paghukom, hindi ba't sa pangalan mo ay nagpahayag kami ng mga propesiya, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming himala? Pero sana po napansin ninyo, ang sasabihin sa kanila ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hindi na sila tinanggap o hindi na sila kinilala ng ating Panginoon Jesucristo, pinalayas pa po ng ating Panginoon Jesucristo na ang katumbas lamang po noon. Hindi po tinatanggap ang kanilang ginagawang paglilingkod at hindi po sa ikaliligtas, kundi tiyak po na sa ikapapahamak pa. Kaya kung sinasabi po ng iba na, di ba niya, mas mabuti na mas maraming reliyon, mas marami ang naglilingkod. Ba hindi po Kasi ibinabala na yan ng ating Panginoong Hesukristo, maging ng mga apostol na talagang maraming mga kumikilala pero hindi po pinagiging dapat ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo kasi nga hindi sila kinikilala ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po sa ginagawa nating paglilingkod, kilalanin tayo, tanggapin tayo ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sayang lang kapatid na Gerson, di ba? Maraming ang mga relihiyon pero kung hindi naman nga tunay, hindi naman tinatanggap at hindi kinikilala ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Hesukristo, baliwala rin. Di ba? Kaya alamin natin ngayon, meron nga bang kinikilala ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya ang kanilang ginagawang paglilingkod tiyak na tinatanggap at sa ikaliligtas? Ganito po ang sagot po sa atin sa 1 Gs 14 hanggang 15. Ganito po ang ating pong mababasa. Ako ang mabuting pastol. Nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikilala nila ako, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at pagkakilala ko sa Kanya, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Maliwanag po kung sino po ang kinikilala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, nakikilala ko ang aking mga tupa at nakikilala nila ako. At ang kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang mga tupa ay siya rin pong kinikilala ng Ama o ng ating Panginoon Diyos. Kaya mahalaga po kung ganon na kung magsasagawa tayo ng pagrirelihiyon o paglilingkod, dapat kabilang tayo sa tinutukoy ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo na mga tupa na kinikilala ng ating Panginoon Jesucristo at ng ating Panginoon Diyos. Ang tanong, paano natin malalaman at makikilala ang mga tupang kinikilala ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo ang sagot po sa atin ng Biblia. Ang binasa po natin kanina ay 1 Gs 14 hanggang 15. Itutuloy lang po natin sa talatang 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Maliwanag po kung saan naroon yung mga tupa po ng ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay nasa kulungan na kung tawagin po ay kawan. Kaya po, hindi po sila nakakalat Sila po ay nasa loob lamang ng kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Alin ang tinutukoy na kawan ng ating Panginoong Hesukristo at gaano ito kahalaga, kapatid na Gerson? Dito po sa Gawa 20:28, sasalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino na, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kapag sinabi pong kawan, ang tinutukoy po na kawan ni Kristo, maliwanag, ay ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo.
Sa makatwid, ang pinatutunayan po ng banal na kasulatan na tunay na iglesia. Ito po ang iglesia ni Kristo. At yan pong malinaw na nakasulat sa Biblia. Kaya ang mga tupang kinikilala ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Kristo nasa loob po ng tunay na iglesia o ng iglesia ni Kristo. Ito po ang kailangan ng tao kasi narito po ang katubusan. Kapag ka po kasi natubos na, napatawad na sa nagawang kasalanan, may karapatan sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano ang sinasabi ng iba dyan, kapatid na Jason? Sabi nila, ang tinatawag daw ng mga iglesia ni Kristo, lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, kahit na nasa iba't ibang pangkatin ng relihiyon o iba't ibang iglesia. Kaya, itanong natin mula sa banal na kasulatan, tama ba yung sinasabi nilang yon? Ilan ba at alin ang pinatutunayan ng ating Panginoong Kristo na tunay na iglesyang Kanya? Pakinggan po natin ang sagot po sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Mateo sa 16 at ang talata po ay 18. Ganito po mababasa natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sana napansin po ninyo na ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po niya sinabing itatayo ko ang maraming iglesia o 2 o 3 iglesia. Iisa lang po ang iglesyang itinayo ni Kristo. Pinatutunayan lamang na yung mga tunay na mananampalataya na tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo nasa iisang iglesia. Kasi iisa lamang ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Hindi po totoo na nakakalat ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo nasa iba't ibang relihiyon o nasa iba't ibang iglesia. Hindi po, kasi iisa lamang po ang tunay na iglesyang itinatag o itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Paano naman inilarawan yan ng mga apostol ang tunay na iglesyang kay Kristo? Sa Kolosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang tinutukoy sa binasa po natin ay ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia. Ang sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Kaya ang iglesyang ito ay pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo kasi po ang iglesia ang siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ulo. Sa harapan ng Panginoon Diyos, ano na ang kanilang kalagayan? Si Kristo bilang ulo at ang iglesia bilang kanyang katawan. Pakinggan po natin sa Efeso sa 2 at ang talata naman ay 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sa harap po ng ating Panginoon Diyos, maliwanag po ang sabi ng Biblia, si Kristo at ang iglesia ay isang taong bago. Ang isang tao po ay binubuo ng ulo at katawan. Dito rin po itinulad si Kristo at ang iglesia. Kaya hindi po maaari na si Kristo ay magkaroon ng katawang higit pa po sa isa. Kakaiba na yun kapag kagano. At hindi na yun ang ayon sa itinuturo ng Biblia. Opo. Kaya po natitiyak natin na ang iglesia na tunay na kay Kristo at sa Diyos ay isa lamang po. Paano pa tiniyak ng mga apostol na talagang iisa lang ang tunay na iglesia o katawan? Efeso 4:4, ganito po nakasulat. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Maliwanag po ang binasa natin. Iisa lamang po ang katawan o iglesia po ng ating Panginoong Jesucristo.
At ang katangian po nito, kung sana napansin po ninyo, Mhm. iisa lamang po ang pananampalataya, isang bautismo at iisa ang kinikilalang Diyos. Kaya mali po ang sinasabi ng iba na ang mga kaanib daw sa tunay na Iglesia ni Kristo nasa iba't ibang pangkati ng pananampalataya o iba't ibang mga relihiyon. Hindi po totoo yon. Ang totoo po na siyang dapat nating tanggapin ang nakasulat sa Biblia. Iisa ang katawan na makatwid. Iisa pong Iglesia, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisa ang tunay na Diyos na kinikilala at sinasampalatayanan. Ngayon, ang pag-aralan pa natin at suriin, kapatid na Gerson, gaano kahalaga ang iisang tunay na iglesyang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan? Paano pa inilarawan ng mga apostol ang kaugnayan ng tunay na iglesia sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Efeso, sa 5:23 at 32, ganito naman po ang nakasulat. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Sana napansin po ninyo na ang kaugnayan po ni Kristo sa iglesia ay itinulad din po sa mag-asawa. Si Kristo po yung asawang lalaki at ang iglesia ang asawang babae. Sa batas po ng Diyos, hindi po maaaring mag-asawa ng higit sa isa. Kaya po si Kristo ay hindi po niya maaari na pakasalan ang iba pa pong iglesia o magkaroon ng kaugnayan sa iba pa pong iglesia. Kaya pinatutunayan lang, iisa lang talaga ang tunay na iglesia, di ba? Hindi lang basta tinuturing na asawa kundi gaya ng binanggit, ang tunay na iglesia, katawan at ang ulo, ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang basta pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang katawan o iglesia, kundi ang sabi po sa binasa, siya anyang tagapagligtas nito. Kaya kung merong maliligtas, walang iba po kundi yung nasa iglesia. Bakit? Ito kasi ang ililigtas ng tagapagligtas. Oo nga, sinasampalatayanan ng marami. At maaaring sinasabi pa nga ng iba na kumikilala sila, sinasampalatayanan nila na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas. Tama po yun. Pero upang maligtas, hindi po sapat na sumampalataya at kumilala lang. Dapat nasa loob po ng iglesyang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo na ito nga po ang iglesia ni Kristo na naglilingkod sa inyo. Hindi lamang yan, kapatid na Gerson. Paano pa pinahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na iglesia? Pakinggan po natin sa Efeso, ang binasa natin kanina ay 23 at 32, dito naman sa talatang 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Sana napansin po ninyo, kung hindi po mahalaga kay Kristo ang iglesia, hindi sana niya inihandog ang kanyang buhay para rito. Kaya po, napakahalaga po ng tunay na iglesia na ito po ang iglesia ni Kristo. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo at siyang ulo. Ito rin po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin po ang iglesyang ililigtas ng tagapagligtas. Diliibat ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin po ang iglesyang inibig ng ating Panginoong Hesukristo sa paraang inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kaya po kami umanib sa iglesia ni Kristo upang magkaroon po ng kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod, kikilalan na tatanggapin ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo at maging batayan o saligan sa pagtatamo natin ng pangakong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Opo. Pinupuri ka po namin, Ama. Ginamit mo po ang programang ito para ipahayag ang iyong katotohanan. Maawa ka po sa mga nagsusuri. Patuloy na tulungan po sila sa pagsusuri ng katotohanan
makilala po nila ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Kristo na tinubos po ng dugo ni Kristo. Amen. Maawa ka po, Panginoon naming Kristo, pakipamagitan po ang aming mga panalangin sa Ama at patuloy na patnubayan ang iyong banal na iglesia Amen. sa pagpapalaganap ng katotohanan. Opo. Marami pa po ang matawag na mga tao sa tunay na paglilingkod at magkaroon ng pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo, pinasbasan mo po ang Iglesia ni Kristo, ang programang ito, at nakaugnay kami palagi sa diwa at layunin ng pamamahala ng Iglesia sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.